Wala masyadong bisita si po. Siyempre, priority, naka 4 wheels. Kahit may alam nilang may parating, haharangin. Yan. So yun mga kalagalag, nakikita nyo ba? Nakikita ko sa harap ko. Sa harap ko yan o, may 49cc na motor ng grass cutter. Full tank po. Na nagpapagas. Ayos eh. Motor siya ng grass cutter, i-convert to scooter. Ayos no. Yun nga lang, lagi siya dapat may baon. Ang ganda niya, ang cute. Ayos eh. Ayos ang service nyo. Napabidyo tayo kanina eh no? Ang cute ba naman. Minsan lang makakita ng malapitan nun eh. Lagi nakakita pag laging moving. Magbihira makakita ng pag ako'y nakatigil. So tipid naman yung ganyong kwan, kasi 4-stroke naman yung kanyang motor. Honda, kung pantatak nun, Honda. Tipid naman yung ganon kasi although alam ko yung makinang yun kasi motor siya ng grass cutter, at alam ko rin matipid sa gas. Dahil pag nagagas cutter ako, nakagamit ako noon one time na grass cutter. Ang isang full tank hindi ko pa naubos sa maghapon. Babaran nyo na, walang ang pahinga lang noon pagka kuan, magpapalit nung pinaka string. Hindi ko naubos eh. Hindi pa nga nangalahati eh nung ako'y gumamit. Dami ngayon nagbabike ah. Sarap kasi ng panahon. Ang lamig-lamig. Kahit mainit na yung simoy ng hangin, parang ang nasa kwan, tangon, nasa loob ng aircon. Ang lamig-lamig. Kaya hindi nakakakon magbike. Nakakapagod masyado. Time check 45. Kaya yan. Freewheeling si kuya. Wala masyadong bisita si Forest Crest. Di pa yan eh, Lunes pa eh. Mga Friday hanggang Sunday yan, nagkakaramihan. Inabot tayo ng alas 7 kasi
Gabi na dumating yung seedlings. Bubog. Dalan-dala talaga ako dumaan sa bubog. Dahil madalas dyan ako nadadali ang aking gulong. Ang iba naman sinasadya na magbasag ng bubog sa daan. Uy, may checkpoint. May checkpoint. Napakasimple lang ng ano, ng twin legs ng kanilang ilaw. Siyempre, priority, naka 4 wheels. Kahit may alam nilang may parating, haharangin. Ganda oh. Yan. Ang iba nakapagpailaw na ang twin legs. Ngayon ko lang nakita yun eh. Hup. Parang ang liit ng ano. Bibigyan ko kayo ng quick review dito sa aking Hero 7 base sa aking paggamit o experience dito sa aking Hero 7. Kung goods ba o hindi. May HPG pa. So, 'di ba, alam niyo naman sa mga followers ko diyan na nanonood, alam niyo 'yan kung saan tayo nag-umpisa sa Hero 4. So, okay na sana ang Hero 4. Kaso may hinahanap pa tayong isang bagay na doon sa camera, which is itong stabilization. Yun ang wala sa Hero 4, kaya ako ay nag upgrade to Hero 7. So base sa panonood ko sa minsan napapanood ko sa YouTube, Facebook, yan, nakita ko daw si Hero 7. Although marami ng GoPro lumabas na latest dito sa 7. May 8, may 9, may 10, may 11. Tapos itong last na bagong labas, itong Hero 12 na bagong bago sa market. So yun, balik muna sa Hero 4. Sa Hero 4 okay naman ang quality ng video. Kaso nga lang, yun nga, ang isa kong nahanap yung stabilization, which is dito ko nakita sa Hero 7. Na
same lang din sila ng settings. Tapos ang pinagkaiba lang ng 7 sa Hero 4, si Hero 7 ay may stabilization. Yun yung hinahanap ko sa Hero 4 na wala si Hero 4. Tapos video output, mas malinaw si 7 kaysa 4. Malinaw na rin naman si 4. Sa issue naman dito sa 7, wala naman ako na-encounter na issue simula nung ginamit ko ito. Walang big issue. Yung minor lang at normal lang sa GoPro yung kanyang panginginit. Yun lang. Normal naman yun. Lahat naman ng GoPro nanginginit eh. Yun lang. Tapos kung may tatanong sa akin kung recommendable, oo, recommendable siya na pamalit. Kung kayo ay nasa Hero 4, magja-jump kayo ng 7, mas maganda na agad. Maganda. Huwag nyo nang baybayin. Huwag nyo nang baybayin na 4, 5, 6. Doon lang naman sa may mga konyon, sa may mga budget talaga, kung talagang yung hilig nila ay mag-video, mag 7 na sila. Sa akin, kung tatanungin nyo ako kung para sa akin ay mag-upgrade pa ako ng mas mataas dito sa Hero 7, tingin ko sa akin hindi na natin kailangan magpalit. Kung magdagdag man ako, siguro sa ko na upgrade na tayo, punta na tayo sa Instant 360 para hindi lang puro front of view lang yung nakikita nyo, pati yung paligid nakikita nyo na pwede natin i-360 yung paligid natin, diba? Pwede natin itutok sa kung saan natin gusto, kasi sa pag-i-edit naman yon, makukuha natin yon, yung pag-ikot-ikot. Hindi na tayo kalas-kabit sa ating GoPro para itutok lang sa likod, sa akin, sa harap, sa likod, diba? Hindi na natin kakalasin si Hero 7. So stay lang siya. Pag may 360 tayo, nandyan lang siya. Oh, diretso on siya, record. Sa edit na lang yung kukuhanin. Ganun naman lahat eh. Pati naman dito sa lahat ng GoPro, sa edit lang naman nakukuha yung ganda ng video. Tapos yun, wala naman akong hinain. Hinain na naman. Napaka smooth naman niyang gamitin. Alam niyo yun, pwede mo siyang pwede mo rin naman siya ibabad sa ulanan, which is nagagawa ko nga. Napapabad minsan sa ulanan na hindi nating inaasahan yung biglang buhos, mababasa. Okay pa rin naman siya, hindi pa rin naman siya na kukon. Kumbaga sa ako na meron pa siyang anti resistance sa tubig, para hindi agad-agad makapasok.
Wag lang malulublob yun. Dahil hindi talaga ito pang lublob. Pwede kang ipang lublob, maglalagay ka ng case na pang water, yung waterproof case. Lalagay mo siya para may lublob. Pero kung yung ulan-ulan lang na ambon na mahina, kayang-kaya niyang i-absorb na hindi mababasa ang ating camera, na hindi mababasa, hindi agad mapapasok ng tubig yung ating camera. Kumbaga parang ang labas kasi nito parang may pagkagoma, parang rubberize yung labas niya, kaya yung tubig tumatalbog. So iniiwasan ko lang talaga itong mabasa, yung basang-basa, kasi yung kanyang switch on sa gilid ay yung goma butas na. So exposed na yung kanyang on off. So yun lang yung iniiwasan ko. Kaya hindi pwede itong mabasa ng yung malakas na malakas. Hindi pwedeng isugod. So mga ambon, sa mga biglang ulan, yon pwede pa. Huwag lang sa ibababad sa malakas na ulan. At yun lang, yung base lang yun sa aking base lang yun sa aking experience sa paggamit ko dito sa aking Hero 7. Wala yung bias. Totoo yun. Tsaka hindi naman to sponsor para kanin ko. Magsinungaling pa ako kasi binili ko ito. Pinagpaguran ko ito ang pinambili nito, kaya ko lang sinasabi ito dahil para sa mga gusto na magkaroon, may idea na kayo. Dito na tayo sa aking trabaho.